Sa bagong balita na ating nakalap, sumiklab na naman lalo ang tensyon sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Ayungin Shoal na kung saan nandoon ng BRP Sierra Madre matapos nakawin at itapon ng Chinese Coast Guard ang supply na dinala para sana sa mga sundalo na nakaistasyon doon at makikitang wala na talaga sa tamang pag-iisip nito ang China. Ang nagpalala pa dito ay inakusahan pa ng China ang ating mga personnel doon na tinutukan umano sila ng baril ng Philippine Navy. Ngunit kung totoo man ito, ay tama lang din ang naging reaksyon ng ating mga puwersa dahil lumalapit sila sa BRP Sierra Madre upang magnakaw ng supply. Ayon sa ating hukbong sindatahan, ginawa umano ito ng China dahil natatakot silang baka mayroong construction supply na pwedeng gamitin upang i-repair ang BRP Sierra Madre dahil habang nandyan ang naturang vessel ay hindi nila pwedeng agawin ang Ayungin Shoal sa Pilipinas. Nagiging mas mapanganib na rin para sa ating mga puwersa ang West Philippine Sea dahil dumoble na umano ang presensya ng Chinese warship sa ating teritoryo dahil umabot na sa 11 Chinese Navy vessels ang kanilang namataan mula sa 5 lamang nitong nakaraang buwan lamang. Alam na rin naman ng international community ang pinagagawa na ito ng China at maraming bansa ang nagpahayag ng pagtulong nito sa Pilipinas upang mas mapalakas pa ang ating hukbong sindatahan, lalong-lalo na ang Philippine Navy at marami umano dito ang mga bansa mula sa Europa. At ayon sa isang mataas na opisyalis ng Asia Defense and Firepower Corporation, marami na umanong defense company ang nagsumite sa ating Department of National Defense ng kanilang mga offer ng mga defense product at sobrang advanced na umano ng kanilang mga offer dahil handa na silang magtayo ng mga pasilidad sa Pilipinas. Isa na nga dito ay ang hindi pinangalan ng Spanish Shipbuilding Company na sa ating palagay ay ang Navantia na nag-offer na magtatayo ng shipyard nito sa Bataan upang makagawa ng sariling mga warships ang Pilipinas, pati na rin ang mga armas nito at ibang components. Sa pamamagitan umano nito, mas mapapamura ang Philippine Navy sa kanilang pagbili ng mga warships at hindi na kailangang magpunta pa sa ibang bansa para sa maintenance at repair ng ating mga vessels at magkakaroon ng isa sa pinakamalakas na Navy ang Pilipinas sa Indo-Pacific region. At sa mga hindi nakakaalam, ilang beses na rin nag-offer ang Navantia sa ating bansa, katulad na lang ng kanilang Avante 2200 Combatant na kasalukuyang ginagamit ng nasa dalawang bansa at may tuturing itong mas advanced pa kumpara sa ating mga Rizal class frigates. Piniresinta na rin ng Navantia ang kanilang warship nung nagpunta ang nasa 3 senador ng Pilipinas sa Espanya at umaasa tayong bibilhin ito ng ating hukbong sindatahan dahil sa handa naman ang Navantia na gawin ang mga naturang warship dito sa ating bansa. Maliban sa Avante 2200, may tinatawag din na Avante 300 ang Navantia na kung saan mas malaki lang ito ng kaunti sa mga Parola class patrol vessels. Ngunit kaya naman itong magdala ng nasa 4 na anti-ship missiles, kaya bagay na bagay din ito sa Pilipinas. Mas mainam na ito ang paramihin ng Philippine Navy kumpara sa mga Acero-class fast attack craft dahil sa hindi nito kayang magdala ng anti-ship missiles at tanging mga spike and loss missiles lamang ang kayang dalhin na hindi magiging sapat upang magpalubog ng isang warship. At ayon sa Max Defense, may lokal na partner na umano ang Navantia sa bansa, kaya handang-handa na sila sa pagpapalakas ng Navy ng Pilipinas at ang hinihintay na lang ay kung tatanggapin nga ba ng Philippine government ang kanilang offer at tumaasa tayong kukunin nito ng ating gobyerno. May mga usap-usapan din, ngunit hindi pa kumpirmado, nakasama ang Alpha 5000 Combatant na kanilang bagong disenyong frigate sa i-offer nila ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ngunit wala pa tayong maraming impormasyon tungkol dito at ang importante muna sa ngayon ay makapagpatayo ng shipbuilding facility ang Espanya sa bansa. Samantalang sa isa pang balita,
tuluyan ang inumpisahan ang keel laying o formal na pag-umpisa ng konstruksyon para sa ika-4 na Tarlac-class landing platform dock na in-order ng Philippine Navy mula sa Indonesian shipbuilding company na PT PAL at sinasabing mas improved variant ito ng naturang vessel. Dalawang bagong vessel ang in-order ng Pilipinas na nagkakahalaga ng nasa lagpas 5.5 billion pesos. At malaki ang natipid dito ng ating bansa dahil nakakuha tayo ng dalawang malaking vessels sa maliit na halaga lamang. Malaking tulong ang mga vessel na ito sa pag-transfer ng mga equipment at mga sundalo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na't maraming isla sa ating bansa at kaya din itong magdala ng nasa 2 helicopter. Umaasa tayong lalagyan din ng mga armas ito ng Philippine Navy dahil kulang pa ito ng isang 76mm naval gun na kinakabit sa harap ng vessel at mga air defense system pati na rin 25mm autocannon na magsisilbing pangdepensa ng warship. Sa ngayon, mga heavy machine gun pa lamang ang ikakabit dito dahil na rin sa wala pang pondo ang hukbong sandatahan upang kumpletuhin ang armas ng mga naturang vessel. At kahit mismo ang ating mga guided missile frigates ay hindi pa din kumpleto sa armas at equipment.